Magandang araw, ako nga po pala si Rahia Hanapi at magbabahagi po ako ng aking naging kaalaman sa pagsusulat 3. Ang unang paksa na aking ibabahagi na aking natutunan sa nagdaang pag-aaral ay ang potika at ang konteksto nito. Ano nga ba ang potika? Sa madaling sabi, ang potika ng isang manunulat ay ang sarili niyang definisyon sa pantikan. Nagmula ang ideya ng potika kay Aristotle na hindi manunulat ng maikling kwento o tula kundi isang pilosopo mula sa sinaunang Gresya. Isa siyang henyo at walang paksa na hindi niya kinutkot at binalugod mula sa etika hanggang sa biolohiya. Naunawaan ko na ang potika ay ang agham ng pagsusulat at ito ay isang simbolismo at tema. Napagtatto ko na mahalaga ang potika sa paggawa ng tula at ang kaalaman ito ay ang magsisimang gabay upang makalikha ng makabagbag damdamin na akda. Ang sunod naman po ay ang story concept or sequence ng isang dula. So nalaman ko po na mahalaga na maayos ang story concept at sequence sa pagsulat ng dula. Dito nakasalalay kung maging malinaw at kapanapanabik ang kwento. Mas na-appreciate ko ang disiplina sa pagsulat ng dula. Ang bawat hakbang mula sa konsepto hanggang sa pagkasunod-sunod ay kailangang planuhin ng mabuti upang mapagtagumpayan ang pagtatanghal. Ang sunod naman po ay ang pagsulat ng comics. Ano nga ba po ang comics? Ang comics ay isang anyo ng sining na nagsasama-sama ng mga larawan, teksto o magkwento. Natuklasan ko ang proseso ng paggawa ng comics mula sa paglikha ng konsepto, istorya, o visual na presentasyon at malikhaing paraan ng pagsasalisay. Pagdato ko na hindi lang ito aliwin o isang paraan ng pagpapahayag kundi ito ay parang bigay aliwin para sa mga mambabasa. Ang sunod po ay ang tungkol sa tula na ito ay isang kapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng damdamin na ginagamitan ng tono, emosyon at kilos. Napagtatto ko na ang spoken poetry ay may kakayahang makapagbigay inspirasyon. Ang sunod naman po ay ang spoken poetry na kung saan naunawaan ko na ang spoken poetry ay hindi lang basta pagbabasa ng tula. Isa itong makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng damdamin na ginagamitan ng tono, emosyon at kilos. Napagtanto ko na ang spoken poetry ay may kakayahang makapagbigay inspirasyon at makapagpahayag ng mga saloobin sa mas masiglang paraan. Parang buhay na buhay ang bawat salita. Ang sunod po ay ang mga elemento ng dula kung saan ang script o nakasulat ng dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Gumaganap po aktor. Ang mga aktor naman po ang gumaganap ng nagsasabuhay sa mga tauhan. Ang sunod po ay ang anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Ang taga-direktor, ang tema, ay nalaman ko na ang mga elemento ng dula tulad ng tauhan, banghay, tema, tagpuan ang bumubuo sa isang husay na pagtatanghal. Ang bawat bahagi ang mahalaga para makabuo ng isang kwento. Lahat ng elemento ay kailangang magtulungan upang maiparating ang mensahe ng kwento. Ang sunod naman ay ang dula o drama, ang pinakapangunahing sangkap at component teatro, tulaan. Ang dula ay hinango mula sa salitang Grego na drama na nangangahulugang gawin o kilos, to do or to act. Ayon kay Aristotle, ang dula ay isang masining na panggagaya o pag-i-imitate sa kalikasan ng buhay. Natutunan ko na ang dula ay isang sining na nagkukwento sa pamamagitan ng kilos, dialogo at pagtatanghal. Hindi lang ito aliwan kundi isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at ideya. Nakakabilib ang dula dahil kaya nitong gawing buhay ang isang kwento. Ang sunod naman ay ang elemento ng nobela. Ang mahalagang elemento ng nobela tulad ng banghay, tauhan, tagpuan at tema, ang bawat isa ay may mahalagang papel para mabuo ang isang mahusay na kwento. Ang mga elemento nito ang nagbibigay lalim at ganda sa isang nobela. Napagtanto ko na kailangan ng maayos na balanse ng mga ito para mag-iwan ng malalim na epekto sa magbabasa. Ang sunod naman ay ang estruktura o mga katuturan kasaysayan ng nobela. Ang kahulugan ng kasaysayan ng nobela noon pa man, ginagamit na ito bilang salamin ng lipunan. Malagi ang ambag nito sa panitikan at sa pag-unawa sa iba't ibang kultura. Ang nobela ay hindi lang basta kwento, isa itong makapangyarihang medium na naglalahad ng buhay, damdamin at mga hamon ng tao. Mas na-appreciate ko ang pagbabasa ng nobela dahil ito. Ang sunod ay ang ibang uri ng tayutay. Ang iba't ibang uri ng tayutay tulad ng metapora, personifikasyon at ironiya, malaking tulong ito para gawing mas makulay ang sining ang mga aktang pampanitikan. Ang paggamit ng tayutay ay parang paglalaro ng salita. Nagiging mas malalim ang kahulugan ng mga pangungusap at hinahamon nito ang imahinasyon ng mga mabasa. Ang kahalagahan ng sukat at tugma sa tula, nakakatulong ang mga ito para magawing maayos at kaaya-ayang basahin o pakinggan ang isang akda. Ang bawat linya ay may tamang bilangan ng pantig at ang tugma ay may musika sa buo. Ang sukat at tugma ay ang nagbibigay buhay sa tula. Hindi ito basta susulat lang ng salita, kailangan ng disiplina at malikhaing pag-iisip upang makasulat ng mahusay. At ang huli naman po ay ang kasaysayan ng tula. Ito ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng mga masining na pagpapahayag ng damdamin, kaisipan at karanasan.
Ang importante panahon sa panulaang Pilipino ay ang matandang panahon, Kastila, Amerikano, Hapon, ang kasalukuyang panahon. Ang tula bilang isang panitikan nagpapahalaga nito ng kasaysayan dahil ipinapakita nito ang damdamin, tradisyon at paniniwala ng mga ninuno. Sa bawat panahon nagbabago ito kasabay ng lipunan. Naunawaan ko na ang tula ay hindi lang simpleng salita. Isa itong makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng saloobin at kaisipan. Nakakatawang makita kung paano ito naging bahagi ng ating kultura. Lamang po, maraming salamat.